balita ko, mga NPA na lang ang gusto magpa-impeach kay BP Sara. Correct. Sila na lang, kasi pag nakaupo si BP Sara, sila maapektuhan. Yung mga NPA na yan, mga rebelde na yan, mga komunista na yan, mga makakaliwa na yan, sila na lang. At itong mga tao, lalo na itong mga trapo, mga politiko, yung panahon ni Duterte, sip-sip kay Duterte, nung panahon ni BBM, sip-sip kay BBM, tapos ngayong bumabaho na, wala nang impeachment, ayaw nang magsipirma ng impeachment, magsama-sama tayong pagtawanan sila, mga partners. Yan ang importante. Yung impeachment, tuloy nyo na. Sige na. Yan po mga kababayan, Tamba, nako, natatakot na. So, nagdeklara ang Malacanang ng suspende o ng klase o walang pasok ang gobyerno sa Enero 13 para dun nga sa malakihang rally, National Rally for Peace ng INC, Iglesia ni Cristo po. Kaya wala hong pasok. Ito, naduwag na si Tamba at saka si alam nyo na, si Bangags. Ito, panoorin natin. Kakaawa Pilipinas. Kaya naman kinakailangan iparinig nyo na mga boses nyo. Hindi sapat na nagkokomento kayo sa internet. Hindi sapat na sa Facebook linalabas nyo ang galit nyo. Pagdating ng A13, lumabas kayo dyan. Yan ay pagtitipon para sa kapayapaan at para sabihin na no to impeachment to Inday Sara Duterte dahil naniniwala tayo na ang tao na may sapat na kakayahan, may integridad at may kaalaman at hindi gumagamit ng droga ang kinakailangan natin para maiahon sa kagutuman ang napakadaming Pilipino ngayon na ang lumobo sa pinakamalaking numero ng nakalipas ng 21 taon. O yan po. Yan po yung paliwanag ni dating Secretary Harry Roque, Attorney Harry Roque, na wag lang ho tayong tawag dito, wag lang ho tayong magpapauto. Kailangan ho natin na gumising na, mga kababayan, kung ano nangyayari sa bansa natin. So makilaho ko tayo para do sa peace rally na yan. At wag ho tayong dito, hindi naman ho tayo manggugulo. Di ba ho? Ang kailangan lang ho natin ay dapat na masiayos yung natin, yung bansa natin na panawagan kung hindi ba talaga kaya ni alam niyo na, si Bangag na mamuno o ipagpatuloy pa ang pamumuno dahil nakikita ho natin na marami na nangyayari sa bansa natin, parang palubog tayo sa utang, maraming kababayan natin na mas lalong umihirap. Alam niyo, parang wala hong asenso dito sa natin ng bansa natin. Yung walang development, walang mga project. Hindi ho natin nakikita yun. Dahil nasa pangako lang ho nila. Tapos, ngayon, mga politiko na yan, ang lakas pa ng loob na, alam niyo na mangurap. Dahil hindi naman ho natin nakikita na yung pagtulong nila. Alam niyo yun, mahirap na ho ang kaya ho tayong mga kababayan na kailangan gumising na sa katotohanan at wag tayong manahimik ho, wag ho tayong manahimik. Kailangan natin na ituwid ito kasi hindi natin ho nakikita yung progreso. Kailangan magtulungan ho tayo. Itinulak po ang impeachment complaints at iakyat sa Senado at magkaroon ng trial at magkaroon ng mga sitwasyon na magtitindi pa lalo ang political conflict sa bansa. Ang makikinabang niyan sa kaguluhang magaganap ay ang mga gustong pabagsakin ang gobyerno, which tinumbok ko na ang communist terrorist group na naghihingalo na bagamat hindi pa lubusang natatalo ay gustong mag-rebound sa pamamagitan ng kanilang urban activities. This includes itong political conflict na ginagatungan nila
ang mangyayari susubsob ng lalo at lulublob sa kahirapan ang ating bansa, pabagsak at palugmok ang kabuhayan at mga trabaho. Sa pagkakaroon ng impeachment na gaganapang ito, mas lalo pong sisidhi ang pang-ekonomiya at pangkabuhayang kagipitan ng ating bayan at lulugmok ang buong bansa. Kaya yan pong implikasyon ng impeachment complaints na ito na walang ibang patutunguhan kundi ang pagkakagulo at pagkakabatak-batak ng bansa at lalong kahirapan sa buong. Tama ho. Kasi ang nanggugulo lang ho dyan ay yung mga nasa kongresong, alam niyo na, makakaliwang grupo. Yan lang nung panggulo dyan eh. Dapat yan, matanggal yung mga yan eh. Hindi ho dapat nandyan yan dahil, alam niyo na, di ba? Na ano na yan, na nabigyan na ng tawag dito, na sinabi na guilty talaga doon sa ginawa niya. Yung mga kaliwang group na yan, panggulo lang sa gobyerno yan. Kaya gustong-gusto nila na mag-away yung dalawang kaya pinag-aaway talaga yung si Bangag at saka si yung BP Sara natin. So tuwan-tuwa sila dyan, kaya gustong-gusto nila ng ganitong kaguluhan para hindi lang nila pinapahalata pero iyon ang planado nila. Ang niluklok natin sa kapangyarihan ay hindi mga tugon sa pangangailangan ng bayan at nakakalimutan nila ang kanilang tungkulin na kanilang sinumpaan na sila ang magiging na hindi lamang gabay kung hindi sila magbibigay ng proteksyon at magsisilbi sa bayan. Yung sambayanan na lumikha sa kanilang pamahalaan para sa kanila, merong katutubong karapatan na tanggalin sila at sirain ang gobyerno niya upang magtatag ng panibago. Yeah, matagal ko na akong sinasabi yan, there will be a political upheaval if the powers that be will not change their evil ways. Yeah, sigurado mangyayari yan. May tanong dito, attorney, sa tingin po ba daw ninyo, kinakailangan pa ng ganitong hakbang para lamang mapagtanto ng kasalukuyang Pangulo ang hinain ng ating mga kababayan na maayos na pamumuhay at magkaroon ng sapat na pangangailangan sa kanilang pamilya? Ilan kasi sa panawagan ng ating mga kababayan, Attorney Sal, yung murang bilihin at dagdag income o trabaho? Dapat hindi na nga makarating dyan. Kaya nga, yan ang problema sa mga napili ni Presidente Marcos Jr. Maganda yung kanyang patakaran pero hindi nasusunod sa baba. Alam nyo mga partner, Yun nga ho. Dapat na ho talaga hindi ho magkagulo kasi tayo ho ang apektado, mga Pilipino. Kung magbabangayan palaging ganyan, wala ho mangyayari sa atin. Kaya nga, itong ang mga tawag dito, mga kaliwang grupo na to, talaga nang gugulo yan para, alam nyo na, sila yung pakinggan ng mga tao. Pero hindi ho eh. Alam nyo yung mga yan, talagang hindi ko masabi na salot sila o panggulo lang yan sa natin, sa lipunan natin, di ba? Ewan ko ba kung bakit nandiyan pa rin yung mga yan. Dapat nga matanggal na yung mga yan eh. Nurse, bago tayo magbigay ng komento dyan, gusto kong samahan ninyo ko sa maiksing samahan din ako ng mga manunood dyan. Samahan ninyo ako sa maiksing pagtawa. Bakit? Akala ko panalangin eh. Tawa pala. Sabay-sabay natin. Sabay-sabay natin pagtawanan. Asa na yung impeachment? Oy! Oy, ituloy nyo na yung impeachment. Pang-apat na daw. Ay, nako. Coach. Diba? Pang-apat na daw. Pang-apat. Nananawa. Oo, Umiiyak iso. na yung Padami. Itong si Coach Oli talaga talagang pagtatawanan ho natin yan. Umiiyak na yung Makabayan Block. Ano daw? Actionan na daw. Hindi, 6 na mambabatas lang. Sa sobrang daming mambabatas, 6 lang ang gusto na i-impeach si BP Sara Duterte na mambabatas ha, sa ngayon. Coach Oli, sige. Alam niyo kung sino yung mga yun, di ba? Di sila lang din. Mga Makabayan Block, di ba? 6 lang yata sila o 4 eh.
Tuloy mo yung ano mo. Yung mga manunood, pagtawanan na natin. Pambira, impeach nyo na si BP. Ako, gusto ko na pa-impeach si BP Sara Oo. Pero attend ako ng rally. Pero gusto ko pa-impeach. Nang mayroon tayong pinagtatawanan. Di ba? Nang makasagot si BP Sara. Isipin ninyo, ito balita ko rito ha. Ang dami ng dumidistansya. Ayaw na magsipirma. Ayaw lalayo sila kasi mag-e-eleksyon Ayaw nila ma-associate kila Tamba sa Quadcom, etc. O kaya, pasensya na partner, kukontrahin ko kayo sa sambayan ng Pilipino. Sige. Tuloy nyo na yung impeachment. Yeah. Impeach na kung impeach. Di ba? Alam nyo, sabi nga, nagsasabi na sa akin, kung nag-iipon si... Teka lang ho, di ba ho, nag-meeting sila? Ewan ko lang ho kung ilang tao yung nag-endorso o baka sila lang yung nag-meeting nung Lunes. Sabi nila may meeting daw sila pero wala naman sinabi kung sino yung mga nag-endorso na. Wala pa rin balita yung pag-endorso ng impeachment. Ang tagal! Si partner Jay Guevara ng mga nagme-message. Ito iniipon ko rin to. Iniipon mo yung rin mga pagtatawa na kasi balita ko mga NPA na lang ang gusto magpa-impeach kay BP Sara. Correct. Sila na kasi pag nakaupo si BP Sara, sila maapektuhan. Yung mga NPA na yan, mga rebelde na yan, mga komunista na yan, mga makakaliwa na yan, sila na lang. At itong mga tao, lalo na itong mga trapo, mga politiko, yung panahon ni Duterte, sip-sip kay Duterte, nung panahon ni BBM, sip-sip kay BBM, tapos ngayong bumabaho na, wala nang impeachment, ayaw nang magsipirma ng impeachment, pero ang tagal nilang binibuild up yan. Iniimbestigahan si Sara, BP Sara, iniimbestigahan si BRRD. Ang bottom line, hanggang gano'n na naman pala. Kasi, pag pumirma ka, para ka talagang tumaya dyan. Yes. Madali kasi magngangawa Pero pag may pirma na, nakataya ka na. Dyan sila naduwag. Maraming mga politiko, pagdating dyan, hanggang ngawa. Pero pag tataya yan, doon yan tataya sa sigurado. Yeah. At ramdam nila ang lakas ng Duterte, kaya hindi sila pero dagdagan ko naman din si partner Jay, yun. Ultimo nga tayo hindi naman tayo member ng KOJC. Hindi rin tayo member ng Iglesia ni Cristo. But this is the time na para tayo ay magsama-sama, magkakaiba man tayo ng paniniwala sa reliyon, pero magsama-sama na tayo dahil meron tayong pinapaniwalaan na pang-aabuso ng gobyerno. At sama-sama tayong lumaban. No? Yes. So kalimutan na natin yung mga gagamitin yung rally. Sabi ni Jay, gagamitin yung rally para may donation yung iba. 'Di ba? Hindi lang 'yun, ginagamit naman yung rally pang sariling pakanan. 'Di ba? Yung halimbawa may palipal. May palipad, may views. Na walang masama mag-live, wala, no? Pero ayan na natin, wag na tayong magsapawan. Kung gusto nila mag-live sila. Kung ayaw nila mag-live. Kasi pansin nyo, tayo naman, 'di ba? Nag-attend tayo ng rally sa EDSA, nag-attend din tayo sa veterans, hindi tayo nag-live. Diba? May nagtanong nga, ba't di kayo nagla-live? Sabi namin, marami na kasing naka-live. Basta kami suporta lang. Kung anong kailangan, yun ang gagawin natin. Hindi na importante kung anong pakinabang natin dito sa rally na ito. Yan. Ang importante rito, magkakaiba man tayo, ano man ang kulay nyo, ano man relihiyon nyo, sama-sama tayo na ipaglaban natin itong mga pang-aabuso ng mga politiko natin. At magsama-sama tayong pagtawanan sila, mga partners. Yan ang importante. Yung impeachment, tuloy nyo na. Sige na. So, ayan po mga kababayan. Ano po masasabi nyo sa video ito? Mag-comment lang po, like and share at subscribe. Huwag nyo pong kalimutan para sa ating update. Maraming salamat po.